Anong gagawin mo kung ikaw ay sinabihan ng doktor na hindi na magkakaanak? Na wala kang kakayahang magluwal ng isang malusog na sanggol. At bilang asawa naman ng babaeng hindi na magkakaanak, ano ang gagawin mo kapag nalaman mo na ang iyong asawa ay hindi maaring magkaanak? Samantalang ikaw na lalaki ay gustong-gusto mo ng isang masaya at buong pamilya na may anak at kumpleto. Ikaw, anong gagawin mo bilang lalaki? At ang magulang mo ay sinusulsulan ka na rin para hiwalayan mo ang iyong asawa. Ano ang gagawin mo? Ipaglalaban mo ba ito? O susundin mo ang iyong magulang? Kahit mahal na mahal mong babae, susuko ka na lang ba basta-basta? Kapag nalaman mong hindi na magkakaanak ang iyong asawa? Ito po ang ating aalamin sa kwentong ito, kung paano nagsakripisyo ang isang babae at lumuha nang dahil sa kanyang asawa. Sa mga bago po sa ating channel, paki-like po ang video na to at paki-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Janice POV. You can have a second opinion. I would recommend another doctor for you if you want. Napahawak ako sa strap ng bag ko. Ang ngiti ko'y nawala nang sabihin ng doktor na mababa ang chance kong magkaroon ng anak. Hindi healthy ang egg cells ko. Kung may mabuo man, hindi 100% na mabubuhay ang baby sa sinapupunan ko. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa nalaman ko. Akala ko ay buntis ako. Yun naman pala, akala ko lang. False pregnancy ang tawag doon, ayon sa doktor. Kaya ang pakiramdam ko'y parang naglilihi. I need to know kung totoo ba na hindi ako magkakaanak. Paano kung hindi nga ako magkaroon ng anak? Ngunit natatakot akong malaman. Pinakawalan ko ang isang malalim na buntong hininga. Matagal na naming gustong magkaroon ng anak ni Christian. 2 years na kaming kasal pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako mabuntis. Pakiramdam ko wala akong kwentang babae. Umuwi ako na dala-dala ang alinlangan. Pinag-iisipan ko pa kung magpapasikan opinion ako. Natatakot ako sa magiging result. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko kay Christian ang resulta ng test ko. Panay ang iyak ko habang nasa taxi pa lamang ako. I'm not capable to bear a child. Mamahalin pa din kaya niya ako kapag nalaman niyang hindi kami magkakaanak? Bulong ko sa aking sarili. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. May pumipigil sa akin na huwag sabihin na kay Christian. Hayaan ko na lang na ganito. Nagugulan ako, pero ayokong magsinungaling sa kanya. He has the right to know my situation. Baka sakaling maintindihan niya ako. It's not my fault. Mahal na mahal ko si Christian. Siguro naman hindi ito magiging dahilan ng paghihiwalay namin. At ayokong mangyayari yun. Nakarating ako sa bahay, wala sa sarili. Umupo ako sa sopa na nakatulala, nakatingin sa kawalan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa asawa ko ang kalagayan ko. Saan nga ba ako magsisimula? Iha, nakauwi ka na pala. Kumusta naman ang pagpunta mo sa doktor? Napaangat ako ng tingin kay Manang Lucia, ang kasambahay namin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Hindi daw po ako buntis. Ang nararamdaman ko lamang po ay false pregnancy. May sinasabi ang doktor sa akin. Napahinto ako nang magsisimula na namang manubig ang mga mata ko. Umupo sa tabi ko si Manang. Hinaplos niya ang likod ko nang mapansin niyang paiyak na ako. Hindi daw po ako magkakaanak dahil masyado daw mahina ang bahay bata ko para makabuo. Hindi ko mabibigyan ng anak si Christian. Napayakap ako ng mahigpit kay Manang Lucia. Ang sakit tanggapin na isa akong baog. Bakit sa dinami-dami ng tao? Bakit ako pa? Ito na nga lang ang magpapasaya sa aming mag-asawa pero hindi na mangyayari.
Palagi pa namang bukang bibig ni Christian na kapag nagkaanak kami, magpapagawa daw siya ng mini playground dito sa bahay. Siya daw mismo ang gagawa at magdidisenyo. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang kasiyahan kapag pinag-uusapan namin ang about sa baby. Pero paano pa mangyayari yun? Ibinuhos ko ang lahat ng luha na kanina ko pa iniipon. Napahagulhol ako ng iyak sa balikat ni Manang Lucia. Tahan na anak, maiintindihan ka naman siguro ni Christian. Hindi mo naman kasalanan na hindi ka magkakanak. Pagpapatahan niya sa akin. Ewan ko kung hanggang saan ako mamahalin ni Christian. Hanggang saan ang kanyang pagmamahal kapag nalaman niyang katotohanan. Lalo kapag nalaman niyang hindi ako magkakaanak. Nagkulong lang ako ng silid maghapon. Kahit anong pilit ni Manang Lucia na lumabas ako, hindi ko ginawa. Masyado akong nasasaktan sa mangyayari bukas o sa nangyayari sa buhay ko. Simple lang naman ang pangarap ko. Magkaroon ng sarili kong pamilya at magkaroon ng anak. Hindi ko matanggap ang kalagayan ko. Wala akong silbi bilang isang babae. Wala akong kwenta. Anak, kumain ka na. Hindi ka pa kumakain kaninang tanghali. Baka magkasakit ka niyan. Sabi ni Manang Lucia. Nang pumasok sa loob ng silid namin ni Christian. Hindi pa ako gutom, Manang. Saka wala pa akong gana. Tinitigan niya ako. Lumapit siya sa kama at umupo sa tabi ko. Janice, anak. Tatagan mo ang loob mo. Dapat hinaharap mo ang problema. Isa kang positibong tao at may pananalig sa Diyos. Huwag mong hayaang igupo ka ng kahinaan mo dahil lang hindi ka magkakaanak. Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Mahal ka ni Christian. Alam kong maiintindihan niya ang sitwasyon mo. Basta maging tapat ka lang sa kanya at hindi maglilihim. Hinaplos niya ang likod ko. Hindi ko maiwasang matakot na baka kapag sinabi ko ang sitwasyon ko, yun na ang katapusan ng relasyon namin ni Christian. Hindi ko siya kayang mawala. Ayokong mag-isip ng negatibo, ngunit hindi ito maiwasan. May alinlangan sa puso ko. Alam ko kung gaano kagusto ni Christian na magkaroon na kami ng supling. May mga plano na nga siya kung sakaling magbubuntis na ako. Gusto niyang siyang gagawa ng silid ng una naming anak. Siya rin daw ang bibili ng mga damit at gamit para sa unang anak namin. Kita ko sa kanya ang excitement sa tuwing na pag-uusapan namin ang tungkol sa baby. Umayos ka na, baka maubutan ka pa ng asawa mong ganyan ang itsura mo. Paalala sa akin ni Manang. Sasabihin mo ba sa asawa mo ang kalagayan mo? Tanong ni Manang sa akin. Napatitig ako sa kanya. Handa nga ba ako na sabihin sa kanyang totoo? Hindi ko pa po alam. Hindi pa po ako handa ngayon. Napatango na lamang ang matanda. O siya, kung yan ang pasya mo. Pero sana sabihin mo din sa asawa mo. Para alam niya, hindi ka dapat naglilihim sa kanya. Baka isipin niyang hindi mo siya pinagkakatiwalaan. Sabi nito sa kanya. Tumango lamang ako. Tumayo na ako upang maligo. Ayoko makalata si Christian sa pagdating niya. At sa pinagdadaanan ko, ginawa ko ang mga bagay na ginagawa ko dati. Naghahanda ng hapunan namin, napangiti ako nang makita ko si Christian papasok ng living room. Han, tawag ko sa kanya. Hey honey, na-miss ko ang asawa ko. Hinagan niya ang noo ko. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Michado, sabi ko, I want to be jolly in front of him. Pero sa kaloob-looban ko, nagdurusa ang puso ko. I hug him. Gusto kong iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Thank you, Han. Alam ko namang masarap ang luto mo, kaya gaganahan akong kumain ngayon. Napangiti siya sa sinabi ni Christian. Kahit ano yata, nasasarapan siya sa niluluto ko. Hindi maalis-alis ang pangamba sa akin. Baka hiwalayan niya ako. Palaging bukang bibig kasi ni Christian na gusto niya magkaanak. Habang natutulog sa tabi ko ang asawa ko, nakatitig lang ako sa kanya, napakagwapong mukha.
Pinaglandas ko ang aking daliri sa perpekto nitong ilong na parang nililok ng isang magaling na sculpture. Ang hugis ng kanyang panga ay parang pinag-isipang ihulma. Ang labi niyang napakaganda. Ang hugis daig pa sa labi ko. Napangiti ako nang maalala ko noong unang makita ko si Christian sa loob ng opisina ng boss kong si Mr. Trevor Sarmiento. Tumibok ng mabilis ang puso ko noon. Kahit unang beses ko pa lang siyang makita. Bago pa lamang ako noon bilang sekretary ni Sir Trevor. Totoo pa lang sinasabi nilang love at first sight. Yun ang nangyari sa akin. My thirst streamed down my face. Christian POV. Naiinggit ako sa 3 kong kaibigan dahil may mga anak na sila. 2 taon na kaming kasal ni Janice pero hindi pa siya nabubuntis. Siguro kailangan na naming magpa-check up para malaman namin kung anong problema. Hey, something bothering you? Tanong sa akin ni Chris. Napangiti ako ng pilit. I shook my head. I just sipped the wine and I was drinking. I heaved out a deep sigh. That's a different kind of sigh. As deep as the Pacific Ocean. He is joking. I laughed softly. Asshole, wag nga akong pakialaman mo. Yang anak mo, nagugutom na, sabi ko. Carrying his 3rd son, who are only 1 year old. His son looks like his wife, Isabella, but the eldest are look like him. Walang asawa niya, nasa isang kaibigan. Kaya siya na muna ang nag-aalaga sa anak. Nakakatuwa lang dahil malaki ang pinagbago ni Chris mula nang magkaasawa at nagkaroon ng mga anak. Akala ko nga hindi na niya susuyuin ang asawa niya noon. Masyadong naging complicated ang love story ng dalawang ito. Asshole kasi si Chris. Nakadidi na siya, gusto lang kasing magpakarga sa akin. Papa's boy kasi ang isang ito eh. Nakangiting sabi ni Chris. He kisses son's cheeks. Ngumiti naman ang bata sa kanya. Puti ka pa, 3 na ang anak mo. Kami ni Janice, wala pa. Hindi ko alam kung anong problema. Maybe we need to see a doctor. I said, natatakot ako sa magiging resulta. Paano kung ako may problema? Baka iwan ako ni Janice. Pero ever since, I wanted to have a child. Kaya nga pinakasalan ko na agad si Janice para hindi na kami kaagad. O kaya makabuo na kami agad. I wanted to have a large family. Yung masaya at puno ng pagmamahal. Bakit hindi pa kayo magpatingin? Dapat noon pa. Are you scared to know the result? Tanong ni Chris sa akin. Napasimsim ako sa kopeta na hawak ko. Yeah, what if I can have a child? If I can't have to bear a child? I'm afraid, bro. What if Janice will leave me? I don't know what to do. Sabi ko, don't be so negative. Kung ganun ang mangyayari, you have to accept it. Kung mahal nyo ang isa't isa, hindi hadlang ang kawalan nyo ng anak. Paliwanag ni Chris, the asshole sa akin. Sa akin kasi importante ang may anak. Hindi masaya ang isang pamilya kung walang mga anak. Kaya nga tinawag na pamilya eh. May tatay, may nanay at mga anak. Hindi naman tayo pari-pariho ng gusto sa buhay. I want to have a child. Sabi ko, do you love your wife? Napakunot ang aking noo sa tanong ni Chris sa akin. Yes, of course, I do love my wife. Paninigurado ko. You have said it. Whatever will come into your relationship, kahit na hindi pa kayo magkaanak, hindi magbabago ang pagmamahal mo sa asawa mo. But if you insist having a child, maybe you talk about that matter with your wife. Sabihin mo ang nasa sa loob mo. Mas okay kasi open kayong mag-asawa sa isa't isa. Ganyan kasi kami ng asawa ko. Hindi namin pinalalagpas ang araw na hindi namin napag-usapan ang mga problema. Kaya kayo lang ang makakaresolve ng problema, hindi ibang tao. Tinapik nito ang balikat ko. Naiwan akong nag-iisip sa sinabi niya. He has the point. Nagpaalam na din ako dahil hindi din ako mahaharap ni Chris dahil sa anak. Habang nasa biyahe, pinag-iisipan kong pumunta sa isang doktor. Umiba ako ng way.
pupuntahan ko ang kakilala kong doktor. Hey Christian, why are you here? Tanong ni Kale, ang kaibigan kong doktor. Gusto kong magpatingin kung may problema sa sperm cell ko. I want to know if I am capable to have a child. Diretsahan kong sabi, napabuntong hininga ako. Hindi ko matatanggap kung mayroon ngang dahil para akong walang silbi. Okay, pero kailangan mo din kausapin ang asawa mo about this. Mas maganda siguro kung pareho kayong magpatingin para malaman natin kung sino may problema sa inyong dalawa. Tinapik niya ang balikat ko. Hindi ako makapaniwala ng aking nalaman. Wala naman daw problema sa akin. Nakahinga ako ng maluwag. Pagkapasok ko ng bahay, nakita ko si Janice na nakaupo at naghihintay sa pag-uwi ko. Ewan ko ba, para akong nawala ng gana sa kanya. Sigurado akong siyang may problema sa aming dalawa. Han, kanina pa kita tinatawagan. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Ang sabi ni Janice sa akin. Nakasilent kasi ang phone ko, kaya hindi ko narinig. Walang gana kong sabi. Ah, ganun ba? Kumain ka na, naghanda ako ng hapunan mo. Pag-aanyaya niya sa akin. Hindi ako gutom. Nag-dinner ako sa labas kasama ng mga client ko. Gusto ko nang magpahinga. Hindi ko na siya hinintay na magsalita. Tinalikuran ko na siya. Pagkapasok ng silid namin, dumiretso na ako kagad sa banyo upang maligo. Nang matapos ako, naghanap ako ng damit sa may closet. Habang naghalongkat ako ng damit ko, ay may nakita akong brown envelope na nakaipit sa ilalim. Because of curiosity, I opened the envelope and read its content. Hindi ako makapaniwala sa nabasa ko. Lumabas ako ng silid upang puntahan si Janice. I need to talk to her. Hinahanap ko siya sa buong kabahayan. Pero hindi ko siya nakita. So I went out and went to the garden. I saw her standing. What is the meaning of this? I raised my voice. She turned to me. The shock was written on her face when she sees the envelope I am holding. Anong ibig mong sabihin, Han? I want it, love. May gana pa siyang magbaang-maangan. Ano ito? Lokohan? Hanggang kailan niya sasabihin sa akin ang kalagayan niya? So, wala ka talagang balak sabihin sa akin ang totoo. Tell me now. Galit na sabi ko sa kanya. Here, para malaman mo kung ano itong hawak ko, tinapon ko sa kanya ang envelope na naglalaman ng resulta about sa pagiging baog niya. Pinulot ni Janice ang tinapon kong envelope. Napaangat siya ng tingin sa akin. I saw thirst escaping in her eyes. Magpapaliwanag ako, Han. Sasabihin ko naman pero naghanap lang ako ng tiyempo. Nang tamang pagkakataon, umiiyak na paliwanag nito. Nakapamiwang ako at napahagod sa buhok ko. Hindi ako makapaniwala na ang minamahal kong babae ay hindi ako kayang bigyan ng anak. Dapat ba ako magsisi dahil hindi ko sinunod ang mga magulang ko? Sana yung gusto na lang nila sinunod ko. Sana ngayon may anak na ako. Hanggang kailan? Ano, wala ka talagang balak sabihin sa akin ang totoo na isa kang baog na kailan may hindi ako kayang mabibigyan ng anak? Kumuyom ang mga kamao ko. Tinalikuran ko na siya at iniwan. Hindi ko siya kayang harapin sa ngayon. Janice POV. Halos madurog ang puso ni Janice sa sinabi ni Christian na baog siya. Napaupo ako at napahagulhol ng iyak. Ito na ang kinakatakutan ko. Alam kong hindi niya matatanggap ang kalagayan ko. Baka isang araw, iwan na lamang niya ako. Ipagpalit sa ibang babae na kayang ibigay sa kanya ang anak na pinapangarap niya. Narinig ko ang ugong ng sasakyan palabas ng bahay namin. Janice, tawag sa akin ni Manang. Tahan na, hayaan mo muna si Christian. Makakapag-isip din yun. Huwag kang mag-alala. Mahal ka nun. Hinding-hindi ka niya iiwan. Hinagod ni Manang ang likod ko. Sana nga po. Nagkamali ako dahil hindi ko po agad sinabi sa kanyang totoo. Kasalanan ko po ang lahat ng ito. Sabi ko, napayakap ako kay Manang. Pasasan ba't magkakayos din kayo? Huwag kang mag-alala. Pagbibigay ng kapanatagan sa akin ni Manang. Ang isang araw, naging linggo.
hanggang 2 buwan. Hindi pagpaparamdam ni Christian sa akin. I went to his office pero sabi ng sekretary niya nasa out of town daw ang boss niya. I tried to call his number but he didn't even bother to answer it. I even texted him but no reply from him. Nawawala na ako ng pag-asa. Ito na ang kinakatakutan ko. He will leave me. Napaluhan na naman ako. Hindi na yata mawawala ng luha ang mga mata ko. Araw-araw na lang akong umiiyak at sinisisi ang sarili ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakakausap. Gusto ko sa kanya mismo manggagaling na ayaw na niya sa akin. Ayoko ng ganito. Wala akong ideya. Ano ba ang kahinat na ng relasyon namin? May pag-asa pa ba or wala na talaga? Pinuntahan ko ang bahay ng mga magulang ni Christian. Magbabakasakali ako, baka naroon siya. Bahala na kung ipagtabuyan niya ako. Gusto kong makausap ang anak nila. Ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok sa loob. May salo-salo pong nagaganap. Saka bawal po kayo dito. Bilin po sa amin na hindi kayo papapasukin. Sabi ng guard na nakabantay sa malaking gate ng pamilya Cervantes. Kuya, asawa naman po ako ni Christian. Cervantes, siguro naman po papapasukin nila ako. Gusto ko lang pong makausap ang asawa ko. Sige na po kuya. Pakiusap ko sa guard. Parang naaawa naman sa akin ang guard. Okay po ma'am, sasabihin ko po na narito kayo. Umalis muna saglit ang guard. Pumasok sa loob. Naghintay ako ng ilang minuto. Bumalik din kagad ang guard. Pinapasok niya ako. Nanlalamig ang mga kamay ko habang papasok sa loob ng bahay. Various emotions I am feeling right now. Fear and nervousness. Pinapasok ako ng katulong sa loob. Nasa dining area daw ang pamilya Cervantes. Nakakahiyang itapak ang mga paa sa malapalasyong bahay ng Cervantes. Ang sahig ay may carpet para itong isang kaharian sa laki. Nasa bungad pa lang ako ng pinto ng dining area, naririnig ko ng usapan nila. Mas lalong kumabog ang dibdib ko sa kaba. Pakiwarok ko ay may mangyayaring hindi maganda. Napahinto ako nang marinig ko ang sinabi ng mami ni Christian. Anak, we are so happy for you. Nakapag-isip-isip ka na din sa wakas na hindi talaga bagay sa'yo ang babaeng yun. I told you, nung una pa lang, ayoko na sa kanya. Wala kang mahita sa ganong klaseng babae. Hindi ka mabibigyan ng anak. And congratulations dahil magkakaroon na kayo ng anak ni Mabel. At sana madaliin mo na din ang annulment nyo ni Janice para naman mapakasalan mo na si Mabel sa lalong madaling panahon. Gayong pang magkakabibi na kayo. Anunsyo ng mami ni Christian. Hindi ko naigalaw ang buo kong katawan. Feeling ko na paralisa ang buo kong kamalayan. Paano nagawa sa akin ito ni Christian? Nasaan ang pinangako niyang hindi niya ako sasaktan at mamalin ako habang buhay? Naglanda sa pisngi ko ang masaganang luha. Sobrang sakit ng nararamdaman ng puso ko. Feeling ko, nagkadurog-durog ito na kahit anong gawin ko, hindi ko na mabubuo pa. Nasambit ko ang pangalan niya, Christian. Patingin silang lahat sa akin. Hindi man sila magsalita pero mapanori ang kanilang mga tingin na pinupukol sa akin. Alam ko naman, una pa lang, basura na ang tingin nila sa akin. Dahil mahirap lang ako. What are you doing here? Tanong ni Christian sa akin. Hindi man lang kakitaan ng kahit anong guilt sa mukha ni Christian. Niloko niya ako pero parang ako pa itong may nagawang kasalanan sa kanya. Hinintay kita, Christian. Tinawagan ko ang phone mo pero hindi mo sinasagot. Naghintay ako ng ilang araw, linggo, hanggang hindi ko namalayang buwan na pala ang pinaghihintay ko sa'yo. Hindi ko alam kung saan kita hanapin. Narito ka lang pala. Ang masakit, mayroon ka na palang iba. Ginagawa mo lang ba ito dahil nagsinungaling ako sa'yo? About sa kalagayan ko? Sana yun lang ang dahilan mo. Hindi ko na napigilang umiyak. Napahikbi ako. Naninikip ang dibdib ko dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Napakasakit.
Christian, mas okay yata sinampal mo na lang ako or binugbog mo na lang ako kasi mawawala din naman ang sakit noon ng ilang araw. Pero yung ganito, sinaktan mo ako dito. Tinuro ko ang tapat ng puso ko. Parang pinapatay mo na din ako. Napaiyak ako. Hindi ko na napigilan ang bugso ng damdamin ko. Feeling ko, bibigay na ako. Sana sinabi mo na lang na ayaw mo na. Hindi yung pinapaasa mo ako. Palalayain naman kita eh. Kung yun naman ang magpapaligaya sa'yo, gagawin ko. Kasi mahal kita. Alam kong may pagkukulang ako bilang isang babae dahil hindi kita mabigyan ng anak. Humihingi ako ng tawad dahil hindi ko maibigay ang gusto mo. Napahawak ako sa dibdib ko. Congratulations dahil magkakaanak ka na. Masaya ako para sa inyo, sabi ko. Lumabas na ako ng may pagmamadali. Ayoko mag-istipa ng matagal doon dahil hindi ko kaya. Napakasakit. Makita ang asawa mong mayroon ng iba. Halos manlabo ang paningin ko dahil sa luha. Habang naglalakad palabas ng village, hindi ko mapigilang humagulhol sa sama ng loob. Ang sakit, sobrang sakit. Dahil sa halo-halong emosyon, hindi ko nakayanan. Nagdilim ang paningin ko. Naramdaman kong may dalawang kamay na sumalo sa aking pagal na katawan. Janice POV. Nagising ako sa hindi pamilyar na silid. Bumangon ako ng dahan-dahan. Kahit nahihilo pa ako, pinilit kong tumayo. Nakakahiya naman kung mag-istipa ako dito. O wag ka munang bumangon. You still awake? Napatingin ako sa nagsalita. May isang matangkad na lalaking nakatayo sa may pintuan, may dalang tray ng pagkain. Salamat sa pagtulong mo sa akin, pero kailangan ko nang umuwi. Sabi ko, tatayo na sana ako ngunit na out of balance ako. Napakapit ako sa kama. Hinawakan ng lalaki ang siko ko. I told you, you still awake. Better stay here for a while to rest. Hindi ako nangangain ng tao. Inalalayan niya akong sumandal sa headboard ng kama. Salamat. Nahiya akong nagpasalamat. Buti pa siya kahit hindi niya ako kano-ano, may pag-aalala para sa akin. Samantalang ang asawa ko, hindi man lang naawa sa kalagayan ko. Naalala ko na naman ang nangyari kanina. Nangilid ang mga luha ko. Hindi ko matanggap na nakabuntis siya ng iba. Kung kaya ko lang na ibigay ang gusto niya, hindi niya gagawin sa akin yun. Hindi niya ako iiwan at ipagpapalit sa iba. Napahikbi ako sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Pinipiga ang puso ko. Sumasakit ang ulo ko dahil siguro sa walang humpay na pag-iyak. Hindi ko na nga alam kung ilang beses na ba ako umiyak. Hindi ko na mabilang. Kumain ka na muna, miss. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, malalagpasan mo din yan. Isipin mo na lang ang mga nagmamahal sa'yo. Sila ang paghugutan mo ng lakas ng loob. I know, I have no right to say this to you because I don't know you. I don't know your story, but if you trust me, you can tell me your problem. Maybe I can help you. Wika ng lalaki. Pwede kitang payuhan para lang ako si Ate Charo. Nang maalaala mo kaya? Pagbibiro nito sa akin. Napangiti ako dahil sa ginaya niya kung paano magsalita si Charo Santos. See, may mga bagay pang dapat ikangiti ang tao. Hindi dapat umiinog ang mundo mo sa isang tao lang. Napatitig ako sa lalaki. Matangkad at matipuno ang pangangatawan. Kung titingnan, para itong nabibilang sa larangan ng sundalo. Mayroon siyang aura na isa siyang matatag na tao. Para bang hindi matitibag na kahit anumang bagyo ay buhawi man, ay hindi ito kayang tibagin. Ako nga pala si Janice. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, baka napano na ako sa daan. Pasasalamat ko sa pagtulong niya kanina. By the way, I am First Lieutenant Andres Napoleon. Pakilala nito sa sarili. Tama nga ako sa hinala ko. Sundalo ka ba? Tanong ko upang makasiguro.
Yes, Philippine Air Force. Nakangiting sagot nito. Kumain ka na muna. Mukhang wala ka pang kain. Namumuta ka kaya? Kaya sigurado nahimatay ka kanina. Maalala kong walang laman ang tiyan ko magmula kaninang umaga pa. Hindi ko na naramdaman ang gutom dahil sa kakaisip kay Christian. Napatingin ako sa pagkain na nakahain. Mukhang masarap. Natakam ako kaya nakaramdam ako ng gutom. Nakakahiya naman, ako na nga itong tinulungan mo. Ikaw pa ang nagsisilbi sa akin. Saluhan mo na ako dito. Madami naman itong ulam, sabi ko sa kanya. Kumain na ako. You are my visitor. Natural na asikasuhin kita. Napangiti ito sa akin. Kahit ngayon ko lamang siya nakilala, magana ang loob ko sa kanya. Kahit ang laki ng katawan, hindi nakakatakot ang araw niya. Hapon na nang magpasya akong umuwi ng bahay. Kahit labag sa kalooban kong umuwi sa bahay namin, wala naman akong pagpipilian. Hanggat mag-asawa pa kami, hindi ako alis dito. May karapatan ako bilang asawa niya. Kahit na nga ba malabo na ang pagsasama namin bilang mag-asawa, ipaglalabang ko pa din yun. Maraming salamat ulit sa pagtulong mo sa akin, Andres. Makakabaya din ako sa kabutihang loob mo balang araw. Sabi ko sa kanya. Nahiya ako dahil nagbubuluntaryo pa siya na ihatid ako sa bahay namin. Ayoko sana pero nagpumilit naman ang huli. Walang anuman, it's my duty to help people in need. Nagkataon naman na nandun ako. Hindi naman ako masamang tao, napabayaan na lamang kita doon na nakahandusay sa daan. Sa tapat pa mismo ng bahay ko. Kung kailangan mo ulit ng tulong ko, you can call me. Darating ako parang si Superman lang. Natatawang biro nito. Napangiti ako sa sinabi niya. Here's my calling card. Well, in case lang naman, sabi nito. Kinuha ko ang inabot nitong tarheta. Salamat ulit. Makakaasa ka kung kailangan ko ulit ng tulong. Tatawagan kita ha. Ingat ka sa pagmamaneho. Tumango ito. Hinatid ko na lamang ang tanaw ang papalayong sasakyan ni Andres. Napatingin ako sa bahay. Parang ang bigat ng paa kong ihakbang papasok sa loob. Nandito na naman ang pakiramdam na masakit. Pagkapasok ng bahay, sinalubong ako ni Manang Lucia na may pag-alala sa mukha niya. Diyos ko, Janice, saan ka ba galing? Kanina ka pa tinatawagan ng numero mo, pero hindi mo sinasagot. Nag-aalala ko sa iyo, bata ka. Napangiti ako ng mapait. Okay lang po ako, Manang Lucia. Pinuntahan ko po ang bahay ng magulang ni Christian. Nandun po siya, Manang. Bumigat na naman ang pakiramdam ko. Nagsimulang mamuo ang luha sa gilid ng mga mata ko. May iba na po siya. Buntis po ang babae. Tuluyan nang nagsibagsakan ang luha ko. Napayakap sa akin si Manang habang hinahaplos ang likod ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin ngayon. May iba na po siya. Kung ano man ang maging pasya ni Christian, hindi ko na ipipilit ang sarili ko. Wala din naman akong pinapanghawakan para manatili pa siya sa akin. Anak lang naman pala ang magpapabago ng pagmamahal niya sa akin. Masakit pero kailangan kong tanggapin. Wala akong kwentang babae. Isa akong walang silbi. Maybe I deserve this. Christian POV. What the fuck, Christian? Bakit mo nagawa yung kay Janice? Sabi sa akin ni Trevor na sabihin kong hihiwalayan ko na siya. Napapailing pa ito. She can't give me a child. Nagsinungaling siya sa akin. Kung hindi ko pa nakita ang resulta ng pagpapatingin niya sa doktor, hindi ko pa malalaman. Hindi niya aminin sa akin ang kalagayan niya. Paliwanag ko sa kanya. Hindi naman yun ang punto ko, Christian. Sinaktan mo ang asawa mo. Nakabuntis ka ng iba. My God, Christian. Mag-asawa pa lang kayo. Hindi pa kayo hiwalay. Niloko mo na siya. Dati ikaw ang nagpapayo sa amin na ayusin ang gusot sa mga asawa namin. Pero para yatang lumalabas na mas malala ka pa sa amin. Nakabuntis ka pa ng iba. Dahil lang sa hindi ka mabigyan ng anak ni Janice. What a lame excuses, Christian. Sana pala hindi ko nalang pinakilala sa iyo si Janice.
Ganyan na ba kakitid ang utak mo? Galit na sabi ni Trevor sa akin. Ganito lang pala ang gagawin mo sa kanya. Sasaktan mo lang pala ang kawawang babae. I knew it. Hindi mo siya minahal, sabi nito. I love her. Napatawa ng nakakaloko si Trevor sa sinabi ko. Oh really? Mahal mo siya. Kung mahal mo, hindi mo siya lulukuhin at hindi mo siya sasaktan. Kung ang dahilan mo ay ang hindi kanya kayang bigyan ng anak, ang babaw naman ang dahilan mo. Hindi mo talaga siya mahal. Aminin mo na. Kahit ano pang kulang sa kanya, mamahalin mo. Kung yun naman pala ang gusto mo, sana binuntisan mo na lang ang ibang babae. Hindi ka na lang nagpakasal. Kaya nga pinakasalan mo ang babae dahil mahal mo, hindi ba? Na kahit ano pa mga flaws ng mahal mo, tatanggapin mo. Kasi mahal mo nga eh. Hindi ko na alam kung ano pang isipin. Nagtatalo ang damdamin ko. May side na gusto kong balikan ang asawa ko at tanggapin na lang ang kapalaran naming mag-asawa na hindi kami magkaanak. Pero may side na hindi ko na dapat pakisamahan si Janice dahil hindi naman niya ako mabibigyan ng anak. Hindi magiging masaya ang pagsasama namin kung wala naman kaming anak. Mahal ko siya pero hindi sapat yun para manatili ako sa kanya. Uulitin ko ang sinabi mo sa akin before. Sana hindi mo ito pagsisisihan dahil palaging nasa huli lagi ang pagsisisi. Huwag mong hintayin na mangyari yun dahil wala kang magagawa. Kahit gusto mong baguhin ang nagawa mo ng pagkakamali. Napatitig ako kay Trevor. Wala naman akong dapat pagsisihan dahil hindi ako magiging masaya sa piling niya. Kahit mahal ko pa siya. I have decided, kailangan na ako ni Mabel at ng anak namin. Pumasok ako sa loob ng bahay para kunin ang mga gamit ko. Nasalubong ko si Janice na pababa ng hagdan. Bumalik ka? Kumain ka na ba, Han? Nagluto ako ng paborito mo. Halika, kumain ka na, sabi nito. Nanatili lang ako nakatingin sa kanya. Hinakap niya ako ng mahigpit na parang ayaw na niya ako umalis. I didn't come here to return. I'm here to get my things. Tapusin na natin to, Janice. Wala namang mangyayari pa sa pagsasama natin. Hindi tayo magiging masaya. Please, wag kang umakto na parang okay lang ang lahat. Hindi na tayo kagaya pa ng dati. I am not happy anymore. Magsasama na kami ni Mabel. Kailangan ako na mag-ina ko. You can stay here. This house is already yours. Nakapangalan na sa'yo. Kinalas ko ang kamay nitong nakayakap sa akin. Christian, tatanggapin ko naman na magkaroon ka ng anak sa iba. Pero nagmamakaawa naman ako. Huwag mo akong iiwan. Please, mahal na mahal kita. Lumuhod ito at yumakap sa paa ko. Umiiyak siya habang yakap-yakap ang paa ko. Napapikit ako dahil nakikita kong umiiyak si Janice. Nasasaktan ako. Huminga ako ng malalim. Hindi dapat ako magpapadala sa awa. Hindi na kami magiging masaya. Iyon dapat ang itatako sa isip ko. Hindi na kita mahal, Janice. Tanggapin mo na hindi na mag-workout ang relasyon natin. Hindi din tayo magiging masaya. Inalis ko ang kamay nitong nakahawak sa paa ko. Nagtagumpay ako. Umakyat na ako sa taas upang kunin ang mga gamit ko. May pagmamadali ang bawat kilos ko. I want to get out of here as soon as I get my things. Kapag kasi magtatagal ako, baka magbago pang isip ko. Nang mailagay ko na ang mga gamit ko sa maleta, lumabas na ako ng silid. Napahinta ako nang makita ko si Janice nakatayo sa may labas ng silid namin. She was crying. Umigting ang pangako. Palalayain na kita, Christian. Kung yan ang gusto mo. Gusto ko lang malaman mo, kahit wala na tayo, mahal na mahal kita. Masakit man sa akin ito, pinapalaya na kita. Hangad ko ang kaligayahan mo, kasama ng magiging anak mo. Napalunok ako. Nakita kong nasasaktan si Janice ng sobra. Hintayin mo na lamang ang annulment paper na ipapadala ng attorney. Pagkasabi ko niyon, umalis na ako. Narinig ko kung paano umiyak si Janice. Gusto kong bumalik pero pinigilan ko ang sarili na gawin yun. Ito ang mas nakakabuti sa amin. Napahawak ako sa aking pisngi. Nabasa na ng luha. Hindi ko na malayan. Napaluhan na pala ako. Janice, POV.
Ilang araw ang nakalipas nang kausapin ako ng attorney ni Christian. Ibinigay niya sa akin ang annulment paper. Attorney, sabihin niyo sa kliyente niyo na bago ko pirmahan ang annulment paper, makipagkita muna siya sa akin. Seryoso kong sabi kay attorney. Wala na akong luhang mailabas. Nasaid na ng ilang buwan kong pag-iyak dahil sa pag-iwan sa akin ni Christian. Okay, I will tell to Mr. Cervantes. Have a good day. Nagpaalam na ito. Naupo ako sa sopa. Napatingin ako sa buong kabahayan. Hindi ako sanay na ganito, napakatahimik. After I sign the annulment paper, I will leave this house. I have no right to it, even though Christian said that the house is mine. I laughed softly. It is useless for me to live in this house. I don't need this big house if he is not here with me. I wore the fancy dress that Christian gave me. I put makeup. Gusto kong paghandaan ang paghihiwalay naming ng tuluyan. Ngayon ang araw na napag-usapan na date ni Christian. Kahapon sana, busy daw siya ayon sa attorney niya. Naghanda ako ng masarap na pagkain. Lahat paborito niya. Ang niluto ko. Napatingin ako sa mesa. May candle at kopita ng alak. Mag-isa na lamang ako sa bahay dahil pinauwi ko na si Manang Lucia sa probinsya nito. Aalis din naman ako. Kaya wala nang silbi kung ipagpapatuloy pa ni Manang ang pagtatrabaho dito. Narinig kong may humintong sasakyan. Sinalubong ko ang asawa ko sa may pinto. Nagulat pa nga siya na makita niya ako. Salamat at pinaunlakan mo ang paanyaya ko sa'yo. Don't worry, this will be our last. Napatigil ako. After I signed the annulment paper, I will not bother you. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi naman tumanggi nang hilahin ko siya papunta sa dining area. Bakit may ganito pa? Bakit hindi mo na lang permahan ang annulment paper para matapos na tayo? May importante pa akong gagawin. Sa lubong ang kilay nitong napatingin sa akin. Kahit nasasaktan ako, pinilit kong maging casual at matatag sa harapan niya. Kakapalan ko na lamang ang mukha ko. Huli naman na ito kaya lulubusin ko na. Sabi ko nga, ito na ang huli. Ang huli nating pag-uusap at pagkikita. Kaya pagbigyan mo na ako, Christian. Pakiusap ko sa kanya. He looked at me, emotionless. I made him sit down. He followed me. Let's have our last dinner together. I cook all your favorite food. Don't worry, walang lason yan. Kung yan ang iniisip mo, nginitian ko siya. Nilagyan ko na ng pagkain ang plato nito. Nagsali na din ako ng wine sa kopita. Tahimik lang kaming kumakain. Hindi niya ako tinapunan ng tingin, samantalang ako titig na titig sa kanya. I memorized every inch of his face. Kahit ang bigat ng nararamdaman ko, pilit ko pa ding maging maayos sa harapan niya. Sign it, sabi niya nang matapos na kaming kumain. Inilapag niya na annulment sa mesa. Tiningnan ko lang yun. I will sign it, Christian, but make love to me for the last time. Pagkatapos nito ni anino ko, hindi mo na makikita. Diretso ko tong tiningnan sa mga mata. Nakita kong tumaas baba ang Adam's apple ni Christian. He smiles mischievously. Okay, yun lang ba ang gusto mo? Okay, let's pack for the last time. I was surprised when he followed me into our room. I almost stumbled when he dragged me. When we entered our room, he leaned me against the wall. I was overwhelmed by the pain. You want this? He touched my jaw and kissed me on the lips. It was careless. With every kiss she gave me, I want to cry but keep myself from being emotional. He tore the clothes I was wearing. When he undressed me, he threw me on the bed. Halos mapasubsob ako. Hindi pa ako nakakabangon nang pumatong siya sa akin. He claimed me carelessly. He is no longer the Christian I know. Wala siyang pakialam kung masasaktan man ako o nasasaktan man ako sa bawat pag-ulos niya sa ibabaw ko. I burst into tears. This is not how I expected our last day together. May pag-iingat, may pagmamahal, ngunit ngayon tila wala na ang mga yun. He changed. Christian fell asleep next to me. I got up and fixed myself. I decided to throw the damaged clothes in the trash. This is the right thing to do. Throw away everything that connects.
Christian and me. I took the annulment paper and no doubt I signed it. I laid it on the side table so he could see when he woke up. I sobbed as I watched him sleeping. I caressed his face. He has an innocent face. That's what I like about him. He looks like an angel. Mahal na mahal kita, Christian. Kahit sinaktan mo ako, hindi ko magagawang magalit sa iyo ng lubusan. Mananatili ka dito sa puso ko habang ako'y nabubuhay. Paalam, mahal ko. Hindi ko na napigilang mapahagulhol. Pinipiga ang puso ko sa sakit. Christian POV. Napakapa ako sa tabi ko pero wala akong makapa. Dinilat ko ang mga mata ko. Dinala ko ang paningin sa kabuuan ng silid namin ni Janice. Napakunot ang aking noo. Bumangon ako sa higaan. Sinuot ko ang boxer short ko. Pumunta ako ng bathroom para hanapin si Janice. Ngunit wala siya doon. Bumaba ako at pumunta ng kusina. Sinalubong ako ng nakakabinging katahimikan. Malinis ang kitchen area. Walang nakahaing pagkain. Walang Janice na nagsasabing kakain ka na han. Kumain ka na. Napagtanto kong wala na si Janice. She left me. I sat down in the chair. Ano ba itong nagawa ko? Para akong nagising sa matagal na pagkakatulog. Napaangat ang ulo ko nang may maalala ko. Bumalik ako sa silid namin ni Janice. Pagkapasok, hinahanap ng mga mata ko ang annulment paper. Nakita ko na nakapatong sa side table. Kinuha ko yun. Nanlumo ako na makita kong pirmado na ito ni Janice. Hindi ba ito? Ito naman ang gusto ko, di ba? Ani ko sa aking sarili. Bakit parang nagsisisi ako sa desisyon ko? I glanced at the side table and saw our wedding picture. We both smiled at the picture. I smiled as I remembered how happy we were at our wedding. Hindi ko natupad ang pangako ko sa kanya. Mamahalin ko siya sa hirap at ginhawa. Ngunit ngayon pa lang sumuko na ako sa pinangako ko. Naging mahina ako sa pagsubok na dumating sa aming mag-asawa. I hurt her. Napaluha ako dahil sa nakaramdam ako ng sakit sa dibdib ko. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal ni Janice dahil naging mahina ako sa pagsubok. Hindi ako naging matatag. I took the picture and I placed it on my chest. Pumasok ako sa opisina na si Janice ang nasa isip ko. Hindi ko na inayos ang sarili ko. Pinagtitinginan ako ng mga empleyado ko sa itsura ko. Gusot-gusot ang suot kong t-shirt. Magulo ang buko at wala pang almusal. Sir Christian, may meeting po kayo mamayang 10 a.m. with Mr. Delizo. Sabi ng sekretary ko. Napatango lang ako. Wala akong lakas ng loob para magsalita. Wala ako sa sarili ko. Suminyas lang ako na lumabas na siya. Napahagod ako sa buko. Wala akong ganang magtrabaho ngayon. Lutang ang utak ko. Iniisip ko ang asawa ko. Napatawa ko na parang baliw. Masasabi ko bang mag-asawa pa kami? We both signed the annulment paper. Deep down in my heart, I want to take her back. I wanted to find her but it was too late. She was gone. I do not know where to look for her. It was all my fault, so she gave up on me. I should be the one to blame her, no one else. Janice POV. Nagpa siyang umuwi ng Romblon si Janice. Pakiramdam niya, bibigay siya anumang oras. Napakabigat ng dibdib niya na para bang sasabog na lang. Nagulat pa ang tatay niya nang mapagbuksan siya nito. Janice, anak, salamat naman dumalaw ka sa amin. Kasama mo ba si Christian? Tanong ng tatay ko. Napatingin siya sa paligid, saka ibinalik ang tingin sa akin. Napakunot ang noo niya nang makita niya ang namumugto kong mga mata. Hindi nagsalita si tatay. Nilahad niya ang dalawang braso para yakapin niya ako. Napayakap ako kay tatay. Ang kaninang pinipigilan kong luha, kusang nagsibagsakan sa pisngi ko. Hindi na ako nahiya kay tatay. Umiyak ako sa bisig niya. Hinaplos niya ang likod ko. Ilang araw na akong nagkukulong sa loob ng silid ko. Sobrang nangihina ako sa nangyayari sa buhay ko. I feel worthless. Anak, pinahid ko ang mga luha ko nang marinig ko ang tinig ni nanay. Tumayo ako upang pagbuksan siya ng pinto. Napabuntong hininga siya nang makita niya ang tsura ko. Ganyan ka na lang ba, anak?
Hindi pa, hindi pa katapusan ng mundo. Para igupo mo ang sarili mo sa kalungkutan. May mga bagay na dumarating sa atin na hindi natin mapipigilan. Marunong tayong tumanggap kahit gaano pa kasakit. Iyon sa mga pinagdadaanan nating pagsubok. Dito tayo nagiging matatag. Hindi porket iniwanan ka ng lalaki, katapusan na ng mundo. Ipakita mo kung anong nawala sa kanya. Mabuti kang anak at asawa, kaya pagsisisihan niya ang pananakit niya sa iyo. Narito lang kami ng tatay at kapatid mo. Mahal na mahal ka namin, hindi ka namin sasaktan. Napayakap ako sa aking ina at napahagulhol. Iiyak mo lang yan ngayon anak, bukas mawawala din ang sakit. Pagpapanatag sa akin ni nanay. Habang nandito sa bahay ng magulang ko, pinagkaabalahan kong magtinda ng mga gulay at iba pang lutong ulam. Para hindi ko na maisip ang mapait na nangyari sa buhay ko. Naging okay naman ang lahat. Nagkakausap kami ni Andres sa text. Minsan tumatawag siya kapag off day niya sa kampo nila. Anak, ihatid mo nga itong pinatahin ni Aling Helen na punda. Nang unan, sumasakit ang mga pako. Ipapahinga ko lang, sabi ni nanay. Isang mananahi si nanay dito sa lugar namin. Dahil na din siguro sa katandaan, nakakaramdam ng sakit sa paa niya. Bakit po kasi nananahi pa kayo? Ako na lang pong bahala sa atin. Mabenta naman po itong ulam ko. Sabi ko sa kanya. Matanda na din kasi ang magulang ko. Nahihirapan na din silang magtrabaho. Si tatay namamasada pa din. Kapag sinasabihan kong tumigil, hindi sila nakikinig. Mas lalo daw silang magkakasakit kung walang ginagawa sa bahay. Ayos lang naman ako anak. Sumusumpong lang itong rayuma ko. Kapag nakakain ako ng munggo or sitaw, kinuha ko ng punda ng unan para ihatid kay Aling Helen. Habang naglalakad, nakaramdam ako ng pagkahilo. Gumilid muna ako at tumigil sa paglalakad. Mainit ang panahon, baka siguro sa init ng araw, kaya nakaramdam ako ng hilo. Nakalimutan kong dalhin ang payong nang may masmasan. Nagmadali na akong naglakad patungo sa pupuntahan ko. Mahirap pa naman ang magkasakit sa lugar namin, malayo sa ospital. Kaya puro albularyo lumalapit ang mga tao dito. Yun lang ang alternatibong makakatulong sa amin. Nang marating ko ang pakay, binigay ko na ito. Ang punda na pinatahi kay nanay, kinuha ko na din ang bayad. Sumama ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko nanlalata, para akong nanlalata at gusto kong matulog. Anak, may sakit ka ba? Kinapa ni nanay ang leeg ko. Hindi ka naman mainit, sabi ni nanay. Nakahiga ako sa maliit na katre. Mula kaninang pagdating ko, hindi na maganda ang pakiramdam ko. Baka po sa init, nay. Wala po kasi akong dalang payong kanina. Ipapahinga ko na lang po, sabi ko. Uminom ka ng tubig. Teka, ikukuha kita. Uso pa naman ang heat stroke dahil sa sobrang init ng panahon. Lumabas na ito ng silid at kumuha ng tubig. Oh, eto, inumin mo muna itong isang basong tubig. Baka kasi kulang ka sa tubig. Tinungga ko lahat at piling ko uhaw na uhaw ako. Salamat po, nay. Ipapahinga ko lang po ito. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Hinawakan ko ang kamay ni nanay. Hinaplos niya yun. Nandito ako ngayon sa bayan para bumili ng mga sangkap na ititinda kong ulam. Kasama ko ang bunso kong kapatid. Dalaga na din ito kaya liligawin na din. 1 taon na lang graduate na ito ng kolehiyo. Buti matalino ang kapatid ko. Kaya scholar siya sa school. Kaya walang problema sa pang-tuition fee niya. Ate, doon tayo mas mura ang tinda kaysa dito sa bungad. Suggestion ng kapatid ko. Habang namimili ako ng gulay, kinalabit ako ng kapatid kong si Miracle. Ate, tingnan mo tong magazine. Ate, tingnan mo tong magazine. Hindi ba si Kuya Christian to? Hindi ba mag-asawa kayo? Bakit may pakakasalan na siyang iba at magkakaanak na sila? Tanong ng kapatid ko. Mataman akong napatitig sa kapatid ko. Akong maapuhap na salita. Hindi pa alam ng kapatid ko ang nangyari sa amin ni Christian. Miracle, wala na kami ni Christian. Hindi na kami nagsasama. Nakipag-anal na siya sa akin. Kaya may karapatan na siyang magkaroon ng iba dahil wala nang bisa ang kasal namin. Halos bumikig sa lalamunan ang laway ko.
nagsimula na naman sumakit ang dibdib ko. Feeling ko, maiiyak na naman ako. Walang katapusang pagdurusa ang nararamdaman ng puso ko habang nababanggit ang tungkol sa paghihiwalay namin ni Christian. Sorry ate, napayok ko ang kapatid ko. Yumakap ako sa kanya. Huwag kang mag-alala ate, hindi ka na masasaktang muli. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Hinaplos ko ang buhok niya. Napatingala ako nang magsimula na namang mamuo ang luha ko sa mga mata. Tama na ang drama. Tayo nang mamili. Baka abutin pa tayo ng siyam-siyam dito. Mapalo pa tayo ni nanay. Biro ko sa kapatid ko. Napatawa naman ito. Ate, okay ka lang? Okay ka lang? Na parang namumutla ka eh. Napahawak ako sa kapatid ko. Nang umikot ang paningin ko. Kailangan na nating umuwi ate. Ako nang bubuhat ng basket. Kinuha nito ang hawak kong basket na may lamang gulay. Hinawakan niya ako para alalayan. Napansin kong nitong nakaraang araw, nakakaramdam ako ng pagkahilo. Nagpasya na lang kaming umuwi sa bahay. Parang hapong-hapo ang pakiramdam ko. Hindi naman ganito ang pakiramdam ko kapag napapagod ako sa gawaing bahay. Para akong nangihina na ewan. Siguro ate, kailangan mong magpa-check up para malaman natin kung may problema sa kalusugan mo. Mahirap pa naman magkasakit. Hindi maganda yung itsura mo ate. Kasi putla ang kulay ng balat mo. Sabi ng kapatid ko. Siguro bukas na lang ako pupunta ng bayan upang magpa-check up. Sabi ko. Napatingin ako sa hawak ng kapatid ko. Ito yung magazine. Kanina na ipinakita niya sa akin. Inilapag niya ito sa lamesa. Habang abala sa pag-ayos ng mga pinamili ang kapatid ko, lihim ko itong kinuha. Bala kong basahin. Gusto kong malaman kung ano nangyari kay Christian. Tumulo ang luha ko nang matapos kong mabasa ang tungkol sa artikulo tungkol kay Christian. Tuloy na pala ang pagpapakasal nila ni Mabel. Sa susunod na buwan ang nakalagay sa article. Ibinaba ko ang magazine. Nagsisi ako kung bakit binasa ko pa ang magazine. Bumalik muli ang sakit sa dibdib ko. Ang tigas talaga ng ulo ko. Alam ko naman na masasaktan ako sa mababasa ko pero ginawa ko pa din. Mas lalo ko lang sinasaktan ang sarili ko. Mabuti ng ganito, lulubusin ko na para matanggap ko. Ang katotohanan wala na talaga kami, para hindi na ako muling iiyak. Christian POV. I don't know kung anong masasabi ko sa iyo, Christian. Hindi ka nag-iisip ng tama. Niloko mo na nga si Janice dahil nakabuntis ka. Then, now nakipag-anal ka ba para pakasalan ng babaeng yun? Do you love her? Or kagustuhan na naman ang magulang mo? Matanda ka na, Christian, para hindi makapagdesisyon sa buhay mo. You still under their spell? Kahit anong sabihin nila, wala kang alinlangan na tumanggi. Sabi ni Chris habang umiiling. Nandito kami sa isang bar, kasama sila Trevor at Henry. Ewan ko dyan sa kaibigan mo. Siya yata ang pinaka-asol sa ating apat. Sabad ni Henry. Napabuntong hininga ako. Alam kong may mali. May mali ako. I impregnated Mabel dahil sa sobrang frustration kong magkaroon ng anak. Are you sure you will marry her? Talagang naipinalis mo na ang annulment nyo ni Janice? So, hindi na nga kayo mag-asawa. Naawa ko para sa kanya, sabi ni Trevor. Hindi ako makapagsalita sa mga kaibigan ko. They asked me a lot of questions, but none of those I never answered. May punto naman sila. Hindi na ako nakapag-isip nang i-finalize ko ang annulment. Ma-impluwensya ang mga magulang ko, kaya hindi na nagkaroon ng hearing sa korte. Sila na ang nag-asikaso ng annulment. Hindi ko kayang ako ang gagawa nun. Baka maisipan ko pang bawiin. Mayroon sa puso ko na nanghihinayang. Ganun lang pala ako kadaling sumuko. Tinungga ko ang alak. I am stupid and an asshole. I deserve this pain and I felt her in my heart. Umuwi akong lasing. Lasing na lasing. Hindi ako umuwi sa kondo ko kung saan naroon si Mabel. Umuwi ako sa bahay namin ni Janice. I smiled wrongly. I look crazy. I imagining my wife na narito siya. She will ask me if I'm hungry. She cooks my favorite food. Biglang nawala sa paningin ko ang ini-imagine ko. Isang kitchen area na walang tao. Walang nakahandang pagkain.
Walang maingay at walang Janice. I knelt down and rested my 2 hands on the floor. Janice, I said, hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha ko. Bakit ganito? Akala ko kaya kong wala siya. Ngunit iba ang nangyayari. Hindi ko pala kaya. Mas nanaisip kong wala na kaming anak. Kung yun ang nakatadhana sa aming mag-asawa. Pero gago ako, mas sinangad kong iwanan si Janice para lang ipagpalit siya sa babaeng mabibigyan ako ng anak. I hit my head with my hand. Napaiyak ako. Janice, I'm so sorry sa ginawa ko sa'yo. I still love you, honey. Sambit ko habang punong-puno ng luha ang pisngi ko. Napahiga ako sa malamig na sahig at doon ginupo ko ang sarili ko ng antok. 1 linggo na lang, ikakasal na kami ni Mabel. Hindi ko maramdaman ang saya. Dapat masaya ko dahil ang gusto kong magkaroon ng anak ay natupad na. Pero tela hindi ko yun maramdaman. May kulang. Hindi lubos ang kaligayahan ko. Niloloko ko lang ang sarili ko. Hindi talaga ako masaya. I took a deep breath. Babe, samahan mo ako sa check-up ko ngayon. Napatingin ako sa taong pumasok. Si Mabel. Lumapit ito sa akin at humalik sa labi ko. Hindi ako tumugon sa halik niya. I can't go with you. I have a meeting for today. This is an important client. I can't cancel it. Matagal ko nang nililigawan ang kliyente na to. Magpasama ka na lang kay Mami. She is free today. Walang ganang saad ko. Mabel frowned at what I said. Last time hindi ka na din sumama tapos ngayon hindi pa din. Ano bang problema mo, Christian? You don't seem happy that we will have a child. Isn't this what you want? To have a child? Bakit? Si Janice pa rin ba? My God, Christian, wala na kayo and we are getting married. Galit na sigaw niya sa akin. My jaw tightened. Bakit kailangan mong isali si Janice sa usapan natin? I told you, I am busy. Don't you understand it? Nagiging demanding ka na, Mabel. Hindi porkit pinagbibigyan kita sa lahat ng gusto mo, kailangan sundin ko ang mga kagustuhan mo palagi. Please give me. Napahinto ako ng pagsasalita. Nagsimula mag-init ang ulo ko sa pagiging brat ni Mabel. Pinipigilan kong mag-bars out. Masyadong mabigat ang nararamdaman ko. Dadagdagan pa niya. Hinampas ko ng kamay ko ang ibabaw ng lamesa. I am sorry. I just want you to be with me to my monthly check-up. Hindi ko siya kinibo. Minsan nakakapuno na din ang ugali niya. She has always been the one to follow. Hindi na nito iniisip kung okay lang ba ako sa akin o hindi ang mga desisyon niya. She leads me always. I feel like I don't have the right to make a decision on this relationship. Parang ngang wala akong silbi. Kailangan ko nang simulan ang nakatambak kong trabaho. I will call mom to accompany you. Final na sabi ko. Wala akong ganang sumama sa kanya. Wala naman talaga akong balak. Idagdag pa itong trabaho kong hindi ko maiwanan. Dahil hindi ko napagtuunan ng pansin dati, hindi na siya nagsalita pa. Tinalikuran na lamang niya at babagsak niyang isinarado ang pintuan. Napailing na lamang ako. Napahagod ako sa buko. Tama ba ang naging desisyon ko? Janice, POV. Walang humpay ang pag-iyak ko nang sabihin sa akin ng doktor ang sakit ko. Hindi ko matanggap. Lahat na lang ng sakit ibinigay na sa akin ng Diyos. Pakiramdam ko, hindi niya ako mahal. Naging masama ba ako? Anak, magpakatatag ka. Alam kong mahirap ang sitwasyon na kinakaharap mo ngayon, ngunit nandito lang kami ng tatay mo at ang mga tita mo. Hinaplos ni nanay ang likod ko. Nandito kami sa Maynila dahil nirepair nila ako sa isang doktor na makakatulong sa sakit ko. Walang hematology sa hospital namin sa Romblon. Kulang pati ang gamit doon para ma-check up akong maigi. Buti na lamang mabait ang doktor sa lugar namin. Nirepair kami sa kaibigan nitong doktor dito sa Maynila. Nagbigay pa ito ng libreng serbisyo sa kagaya naming walang pera. Nagpapasalamat ako at may mga mabubuti pang mga tao sa mundo na handang tumulong ng walang kapalit. Matagal ko nang nararamdaman ang pagkahilo at napapansin kong palagi akong may pasa sa ibang parte ng katawan ko. Lagi pati ako nanghihina, binaliwala ko ang nararamdaman ko. Halos gumuho ang mundo ko nang sabihin ng doktor na mayroon akong acute leukemia. Ayon sa doktor, kailangan ko ng treatment pero hindi naman maari dahil maapektuhan ang nasa sinapupunan ko.
Hindi ko pwede sakripisyo ang magiging anak ko. Masaya ko dahil sa wakas, dininig ng Diyos ang dasal ko. Pero binigyan naman ako ng isa pang pagsubok. Hinaplos ko ang tiyan ko. Ang anak ko ang magiging lakas ko habang nakikipaglaban sa sakit. Kinausap na ako ng doktor ko na pagkapanganak kailangan masimula na ang treatment ko. Hahanap pa kami ng donor para sa bone marrow transplant ko. Kung hindi ko gagawin ang operasyong yon, baka lumala ang sakit ko at baka mamatay ako. Ayokong iwan ang anak ko. Napakabata niyang maulila sa magulang. Wala na nga siyang ama, mawawala pa ako. Ayokong mangyari yun. Janice, napatingin ako sa taong tumawag sa akin. Napangiti ako nang makita ko si Andres. Nakasuot pa ng uniform nitong Philippine Air Force. Dito muna ako sa bahay ng tita ko na kapatid ni tatay sa Quezon City. Wala namang kasama sa bahay dahil balo na ito. Ang mga anak naman ito ay pawang may mga asawa na at nakabukod na. Napadalaw ka, sabi ko. Paidala itong basket ng prutas at may paper bag. Sinabi ng nanay mo ang kalagayan mo. Natutuwa ako't magkakabibi ka na. Magpakatatag ka sa mga pagsubok sa iyo para sa magiging anak mo. Lumapit ito at hinawakan niya ang kamay ko. I will help you to find a donor for your bone marrow transplant. Sa ngayon, kailangan mong magpakalakas. Magiging mami ka na. Nakanginig sabi nito. Tumulo ang luha ko. Napakabuti niya sa akin kahit kailan. At kahit kailan ko lang siya nakilala. Salamat Andres, napakabuti ng puso mo. Kailangan kong magpakatatag sa buhay. Kailangan pa akong ng magiging anak ko. Hindi dapat ako panghinaan ng loob. Kahit sobrang bigat ng dumating na pagsubok sa akin. Binigyan pa din ako ng Diyos ng isang regalo. Napakagandang regalo. Napangiti ako kay Andres. Naalala ko lang, ang sinabi niyang may mga bagay pa tayong dapat ikangiti. Christian POV. Hindi ko alam kung siraulo ka o siraulo ka talaga. Napapailing sa akin si Trevor. Nandito ako ngayon sa bahay nila. I stayed here for a while dahil hindi ko sinipot ang kasal ko kay Mabel. Hindi ko naman ginusto ng pakasalan si Mabel. My parents decided and have planned all of it. I'm just did nothing but obey them. Yung nangyari sa amin ay isang pagkakamali lang. I was drunk and devastated at the time. Dahil sa nalaman kong hindi magkakanak si Janice, wala ako sa tamang pag-iisip. Magulo ang utak ko noon. Nakagawa ko ng isang pagkakamali na pinagsisisihan ko na ngayon. So, ano nang gagawin mo? Ubo ka na lang ba dyan? My God! Christian, para kang bata. Kailangan mo pang sabihan kung anong gagawin mo. Singhal sa akin ni Trevor. Napahilamos ako ng mukha. Gustong gusto kong puntahan si Janice pero wala akong lakas ng loob. Harapin o humarap sa kanya. Nahihiya ako sa ginawa ko sa kanya. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Kahit nakakabakla ang umiyak, hindi ko maiwasang mapaiyak sa mga naging desisyon ko sa buhay. Trevor, tap my shoulder. I am sorry, Christian. Hindi ko dapat sinasabi ito. Naiinis lang ako sa mga naging desisyon mo. Hindi ka na nakapag-isip ng tama. Paliwanag nito. Naiintindihan ko naman ang galit nila dahil sa una pa lang, ako nang may mali. Nagpadalos-dalos ako sa desisyon ko dahil mas pinairal ko ang emosyon ko. Kahit umiyak pa ako ng dugo, hindi na maibabalik pang dati. Alam kong pupuntahan ako sa opisina ni Mami. Kailangan ko silang harapin. Aakuin ko ang anak ko kay Mabel pero ang pakasalan siya ay hindi ko kayang gawin. Sabihin na nila akong masama. Well, it's true. I am a bad person because I hurt the woman I love. How dare you? Christian, hindi ka sumipot sa kasal. Pinahiya mo si Mabel at ang buong pamilya natin. Galit na sabi ni Mami. Habang si Daddy ay nakamasid lang at hindi kumikibo. Kagaya ko, he was under the spell of Mom. Wala din siyang lakas ng loob. Sumalungat sa lahat ng kagustuhan ni Mami. Kagaya ko, he is a coward too. Mom, you have planned all of this. I don't want to marry her, but you insisted. Tapos akong sisisihin niyo na hindi ako sumipot sa kasal? I have told you, I can be a father to her child but marry her? I can't. I don't love her.
Napatukod ang dalawa kong kamay sa ibabaw ng mesa. Dahil yun naman ang tama. Binuntis mo siya, marapat lang napakasalan mo siya. Tapos kami ang sisisihin mo sa kagaguhang ginawa mo. Napapailing si mami sa akin. Alam ko pong mali ang ginawa ko. Binuntis ko siya, pero hindi ang magpapakasal sa kanya. Ang solusyon para lang maging ama ko sa anak niya. Pananagutan ko ang anak namin. I can be the father without marrying her. Hindi ko naman tatakbuhan ang obligasyon ko sa bata. Sabi ko, I bang the table with my fist. Hindi ako makakapayag na hindi mo pakakasalan si Mabel. Apo ko ang maapektuhan nito, hindi naman ikaw. Huwag kang gagawa ng paraan upang magkabalikan kayo ni Janice. Because I swear, magiging impyerno ang buhay niya. Pagbabanta nito sa akin, I cleanse my fist. Please, ma'am, enough. Pakiusap ko sa kanya. Ngayon ko lang naramdaman yung pagod. I feel exhausted. I feel like a bomb wants to explode. I raise my voice, not minding. She's my mother. Tigilan nyo na ang pakikialam sa buhay ko. I am sorry kung napahiya kayo sa kanila. Don't worry, kakausapin ko ang pamilya ni Mabel. Tumayo si mami bago ito lumabas ng opisina ko. Sinamaan niya ako ng tingin. Alam kong may plano siya para saktan si Janice. Subukan lang niyang saktan si Janice. Kahit ina ko pa siya, hindi ako mangingiming kalabanin siya. Hindi ako makakapayag na saktan nila si Janice. I need to find her. Janice POV. Habang tumatagal, lalo akong nanghihina. 6 na buwan ng tiyan ko. Ang bilis ng panahon. Kailan lang nangangarap akong magkaroon ng anak. Kahit hirap na hirap ako sa sitwasyon ko, pilit kong pinatatag ang sarili ko. Kahit na minsan, napanghihinaan ako ng loob. I need to be strong for my baby. Visible na mga pasa ko sa balat. The doctor said my white blood cells are increasing. Lagi kong pinagdarasal na bigyan pa ako ng lakas ng Diyos para lumaban. Kahit alam kong imposible, pero walang imposible sa Diyos. Hindi niya kami pababayaan ng anak ko. Ate, kumain ka na muna. Ito yung apple, matamis ito, nabili ko sa baklaran sa may tabi ng simbahan. Sabi ng kapatid kong si Miracle, kahit nangihina, napangiti ako sa kapatid ko. Salamat, sabi ko. Lumapit siya sa akin at inumang ang slice na apple. I ate it. Hinawakan ni Miracle ang kamay ko. Kunting panahon na lang ate, lalabas na si baby boy. Kaya magpakatatag ka at magpakalakas. Nandito lang kami ate para sa'yo at kay baby, sabi ng kapatid ko. Nangingilid ang luha ko. Alam ko naman na nariyan lang sila sa tabi ko. Kaya nga kahit hinang-hina na ang pakiramdam ko, pilit kong nilalabanan ang sakit ko. Kabuwanan ko na kaya excited na akong mailabas ang anak ko. Baka one of these days, lumabas na siya. Madalas na ang contraction ng tiyan ko. Sabi ng doktor, baka manganak ako ng normal. Anak, naihanda na namin ng tatay mo ang gamit mo at ni baby. Sabi ni nanay, yang nanay mo kanina pa hindi mapakali. Sabik nang makita ang unang apo. Natatawang biro ni tatay kay nanay. Anong ako? Ikaw nga dyan ang may masabik. Kanina ka pa nga tanong ng tanong kung lalabas na ba eh. Natawa ko sa magulang ko. Nawala ang ngiti ko, napalitan ang pagniwi dahil biglang humilab ng sobrang sakit ang tiyan ko. Nay, tay, lalabas na si baby. Sabi ko, nataranta si tatay. Tumawag ng taxi ang kapatid ko habang si nanay, inalalayan niya ako habang sukbit ang mga gamit ko. Halos lahat ng lakas ko ay naubos na. Hindi ko maitaas ang mga kamay ko dahil sa panghihina ng katawan ko. Napakapit ako kay nanay na nasa tabi ko. Nagpasyang samahan ako sa delivery room dahil sa pag-aalala sa akin. Puspa, Janice, kailangan mailabas mo ng bata. Halos pawisan ako at nanghihina na din. Huminga ako ng malalim at isang malakas na iri ang ginawa ko. Nailabas ko na ang anak ko. Good job, Janice. Kahit hinang-hina ang pakiramdam ko, nagawa ko pang ngumiti. Narinig ko ang iyak niya. Hinawakan ko ang kamay ng nanay ko. Nasa tabi niya si Miracle. Miracle, alagahan niyo ang anak ko. Pangalanan niyo siya ng Christian Cervantes Jr. Hindi ko ipagkakait sa kanyang apelyido ng tatay niya. Ni Christian, may karapatan siya. Humawak ako sa kamay nito. Piling ko bibigay na ako.
Hanggang kaya kong sabihin sa kanila ang bilin ko, kinaya kong sabihin. Ate naman, wag ka naman ganyan. Parang nagpapaalam ka na eh. Naiiyak na ang kapatid ko. Hindi ko na kayang lumaban pa. Unti-unti lang ginugupo ng kadiliman ang kamalayan ko. Nabitawan ko ang kamay ng kapatid ko. Naririnig ko ang sigaw ng kapatid ko pati na ang mga doktor hanggang sa humina na at wala na akong narinig at naramdaman. Andres POV. Pinuntahan ko si Janice sa hospital na mag-text si Miracle para ipaalam na namanganganak na si Janice. Habang papalapit ako sa OR, nakita kong lumabas si Miracle na umiiyak. Miracle, tawag ko sa kanya. Napatingin ito sa akin. Kuya Andres, si Ate Janice. Umiiyak na sabi nito. Hindi na ito makapagsalita ng maayos dahil sa sobrang pag-iyak. Hinawakan ko ang nanginginig niyang kamay. Anong nangyari kay Janice? Nasaan ang baby? Tanong ko. Okay ang baby pero si ate, bigla na lang tumigil ang tibok ng puso niya. Ayokong iwan kami ni Ate Janice. Kailangan siya ni baby Christian. Nabayakap sa akin si Miracle. Hinaplos ko ang likod niya upang payapain. Don't worry, hindi pa babayaan ng mga doktor ang ate mo. We pray for her, sabi ko. Naupo muna kami sa isang bench. Mahigit niyang hinawakan ang braso ko. Habang lumuluha, ilang oras din ang pinaghintay namin, lumabas na ang doktor. Dok, kumusta na po si Janice? Napatayo kami pareho ni Miracle. Inalis ng doktor ang mask nito. Tiningnan kami ng doktor na parang hindi magandang sasabihin nito. Sa ngayon, stable ng pasyente, but we need to do an operation as soon as possible. Dahil lumalala na ang pagdami ng white blood cells niya. Kailangan na nating makahanap ng donor para sa bone marrow transplant. Kung hindi natin magagawa ito, baka ikamatay na ng pasyente. Halos manlumo ako sa narinig ko. Ilang tao nang hiningan ko ng tulong para makahanap ng kamat sa bone marrow ni Janice. Pero bigo ako. Ngunit hindi ako susuko. Kailangan ko makahanap ng donor. Kung match lang ba kami ni Janice, kahit ako na lang. Pero sa kasamaang palad, hindi kami match. Habang papunta ko sa kinaroroonan ng nursery room, may napansin akong tao na nasa loob. Nagulat ito nang makita niya ako papalapit sa crib ni baby Christian. Anong ginagawa ng taong ito dito sa crib ni baby Christian? Sino ka? Anong ginagawa mo sa crib ni baby Christian? Tanong ko sa taong nakatayo mismo sa tapat ng crib ng baby. I heard that his mother is needing a bone marrow transplant. Naawa lang ako sa batang ito kung mawawala ng maaga ang ina niya, sabi nito. Pinakatitigan ko ang nasa harapan ko. Mukha naman siyang disente at mukhang mayaman. I want to help his mother. I'm willing to be a donor. Maybe we have much. Sabi nito. Para naman nabuhayan ako sa sinabi ng taong kausap ko. Okay, we will go to a doctor. Let's see if you are compatible with each other. Sabi ko. Kahit hindi ko kilala ang taong ito, kinuha ko na ang pagkakataon. Ito na ang hinihintay namin na hindi kami dapat mag-aksaya ng oras. Janice needs it immediately. Habang tumatagal, nanganganib ang kanyang buhay. Kailangan siya ni baby Christian. Napakabata niya pa para maulila sa ina. Nag-undergo ng test ang magiging donor ni Janice kung match sila. Naghintay kami ng ilang araw bago nalaman ang result. Nandito kami ngayon sa ospital dahil tinawagan ako ng doktor about sa test. Good news, Mr. Napoleon. Nag-match sila ni Miss Janice De Vera. Kaya pwede na nating isagawa ang operasyon within 2 weeks from now. Magandang balita na, sabi ng doktor sa akin. Sobrang tuwang-tuwa ako sa nalaman, kaya pinuntahan ko kaagad ang silid ni Janice para sabihin sa pamilya nito na may donor na siya. Kuya Andres, totoo ba na may donor na si Ate Janice? Tanong sa akin ni Miracle lang dumating ito. Galing ito sa school at dumiretso na sa ospital. Napangiti ako at hinaplos ang mahabang buhok niya. Yes, totoo, pero ayaw ng taong yun na sabihin ang identity niya. Pero salamat pa din sa taong yun. Madudugtungan ang buhay ng ate mo, sabi ko. Yumakap sa akin si Miracle. Masaya ako at pinakinggan ng Diyos ang mga dasal namin. Napatingin ako kay Janice na nakahiga sa kama. Madaming aparato ang nakakabit sa katawan nito. Alam kong pilit na lumalaban si Janice upang mabuhay para sa anak.
She sacrifices everything for her son. Kahit alam niyang ang buhay naman niya ang maapektuhan. Malaking respeto ko sa mga katulad ni Janice. Marapat lang na mahalin ang katulad ni Janice. Makakasama mo din ang anak mong si Baby Christian. Magpakatatag ka, lumabang ka, bulong ko sa kanya habang nakahiga sa kama. Christian POV, mahal na mahal kita. Forgive me. Patawarin mo sana ako kung nasaktan kita ng sobra. Hindi ko na naisip yung kalagayan mo. Naging makasarili ako. Para akong baliw na kinakausap ang yakap kong unan. Hindi ko maiwasang lumuluha kapag naalala ko ang asawa ko. Hindi ako naging mabuting asawa sa kanya. Magaling akong magpayo sa mga kaibigan ko, pero ang sarili ko, hindi ko magawang ayusin. Napabangon ako nang marinig kong nagring ang phone ko. I answer it without looking who's on the line. What the hell, Christian? Hanggang kailan ka hindi magpapakita sa mag-ina mo? Halos araw-araw na kaming nagpupunta sa opisina mo, pero palaging wala ka doon. Where the hell are you? Napalayo ang tenga ko sa phone ko dahil sa pagsigaw ni Mami sa kabilang linya. I have out a deep sigh. I'm busy, Ma'am. Don't worry. If I have time, I'll visit them, but not now. I ended up the call. Hindi naman sa binabastos ko ang sarili kong ina. Ayokong makipagtalo dahil wala din namang patutunguhan ang pag-uusap namin. She was too manipulative. She don't care kung nasasaktan ako. Masunod lang ang gusto niya. Nakakasawa na. Matanda na ako para sila pa ang magdesisyon sa buhay ko. Napatingin si Christian sa anak niyang payapang natutulog. He is so handsome. Hinaplos niyang maliit na noo ng anak. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Magmula nang mawala si Janice, walang araw na hindi siya umiiyak. Nagiging iyakin na yata ako. Pinahid ko biglang luha ko nang may pumasok sa loob. Buti naman dumalaw ka pa dito. I sent you messages many times pero iniisa hindi mo nire-replyan. Napapakita ko ng mariin dahil sa pagsigaw ni Mabel. Kagaya ni Mami, she nags me every time I was her. Kaya nga ayokong magpakita sa kanila dahil lagi nila akong sinasabihan ng kung ano-ano. Nanliliit na ako sa sarili ko para ulit-ulitin nila palagi sa akin kung gaano ko kawalang kwentang tao. Can you lower your voice? My son is sleeping. He might be wake up because of the loud of your voice. Pigil na inis ko. I want to shout at her but I considered my sleeping son. I decided to go out. She followed me all the way of the room. I stopped walking and faced her. Tell me, what's your complaint? Inis na tanong ko. Ano bang problema mo, Christian? Dapat nandito ka lang sa tabi ko. May anak na tayo. Kailangan ka namin. Pero parang baliwala lang kami sa iyo. Galit na sabi ni Mabel. Iniwan ko ang pagiging modelo ko para lang sa pesting batang yan. Nakakasawa na, Christian. Lagi na lang ako nagmamakaawa sa'yo. Namamalimos ng pagmamahal mo. Akala ko, noong nawala si Janice, mapapasakin ka na. Pero nagkamali ako. Parang mas lumala ka pa sa dati. Napaiyak si Mabel. Tinitigan ko lamang siya. Kasalanan ko ang lahat kung bakit ganito kagulo ang buhay ko. Naghangad ako ng sobra. Hindi ako nakontento na kasama si Janice. Ito tuloy ang nangyari. Napakagulo. Hindi ko naman sinabi sa yung isiksik mo ang sarili mo sa akin kaya kong panindigan ang anak natin. Pero about sa atin, hindi ko maibibigay yun. I am sorry, Mabel, if I use you. Kasalanan ko ang lahat. Walang dapat sisihin dito. Kung hindi ako lang, she slapped me. My face torn. Napakawalang hiya mo. Kung bata lang palang gusto mo, magsama kayong mag-ama. Nagulat ako sa tinura niya. What do you mean? My forehead, Chris. I am giving up, Christian. Ayoko na. Hindi ko kayang maging isang ina. Ikaw lang naman ang gusto ko. Ang batang yan, bunga lang ng plano ko para mapasa akin ka. After all, siya lang naman ang gusto mo. I will give it to you. Don't worry. Hindi ako maghabol sa bata. It's all yours. Napatulala ko sa sinabi niya. Para lang siyang namimigay ng candy. Anong klaseng ina ka, Mabel? Hindi ko akalaing magagawa niya yun. Kaya niyang iwanan ang anak para lang sa karir niya. Ako lang palang dahilan niya. Kaya ito nagbuntis.
So, sinasamantala niya ang kahinaan ko. Naging mahina ako sa pagsubok na dumating sa amin ni Janice. Kaya ganito ang nangyari. Kahit ilang beses kong sisihin ang sarili ko, huli na ang lahat. Hindi ko na maibabalik ang dati sa taong mahal ko. Napasunod na lang ako sa papalayong bulto ni Mabel. Pumasok muli ako sa silid ko. Pinuntahan ko ang crib ng anak kong si Zion. Napatingin ako sa anak ko. Nakangiti habang nakatulog pa. Napangiti din ako dahil malaya ko nang makakasama ang anak ko. Napatirik ako ng mata nang puntahan ako sa opisina ni Mami. Anong klase kang lalaki? Hinayaan mong umalis si Mabel at kinuha mo pa ang anak nyo? Nagtagis ang bagang ko. Anong pinagsasabi niyang kinuha ko ang anak ko? Ma'am, I did not take him. She voluntarily gave the baby to me because she doesn't want a commitment. She told me she planned to have a child with me to get me. Walang alinlangan niyang binigay sa akin ang anak namin. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ko tatakasan ang responsibility ko sa bata. Pero parang siyang tumatakas sa responsibility niya bilang isang ina sa anak niya. Siya bang gusto mo para sa akin? Walang pakialam sa anak niya. Kaya huwag niyo sa akin sabihin na anong klase akong lalaki. Mahinaw na sabi ko. Mas mabuti na yun. Matatahimik na mundo ko. Sa anak ko na lang itutuon ang atensyon ko kahit may kulang pa sa buhay ko. Si Janice. Hindi nakakibo si Mami. Napabuntong hininga ko. Nilapitan ko si Mami at hinawakan ang kamay niya. Ma'am, I'm sorry. I'll be okay. Mas mabuti nga na hindi kami kinasal dahil ayokong matali sa kasal na walang pagmamahal. Hindi sagot ang pagkakaroon ng anak. Ang pagpapakasal. Alam kong nagkamali ako sa ginawa ko. Pinagsisisihan ko na ang pag-iwan kay Janice. Pumiyok ako nang mabanggit ko ang pangalan niya. Hindi ako nagsisisi na nagkaroon ako ng anak. Sana maintindihan niyo kung ano ang nasa sa loob ko. Kaya kaya kong palakihin ang anak ko na ako lang, sabi ko. Napatitig sa akin si Mami. Sorry anak, sa ginawa kong pamimilit para lang pakasalan mo si Mabel. At ako din lang ang may kasalanan kung bakit iniwan mo si Janice dahil sa pamimilit ko sa iyo kay Mabel. Akala ko mabuti siyang tao. Kaya niya palang iwan ang kanyang anak para lang sa pansarili nitong kapakanan. Hinagkan ko ang noo ni Mami. It's okay, ma'am. I know, may mga bagay na hindi para sa atin. Hindi natin mapipilit si Mabel kung yun ang kagustuhan niya. Umaasa akong hindi magbabago ang isip niya na kunin sa akin ang anak ko. Malungkot ako nang maalala ko na naman si Janet. Gustong gusto ko na siyang puntahan, suyuin, pero wala na akong mukhang maiharap sa kanya. Kasumpa-sumpa ang ginawa kong pananakit sa kanya. Siguro sagad hanggang langit ang galit niya sa akin. Kahit sobrang sakit, tatanggapin ko ang pagkasuklam niya sa akin. Nagsimula na namang mamuo ang mga luha sa gilid ng mga mata ko. Naramdaman ko ang paghaplos ni Mami sa likod ko. I'm sorry anak kung naging makasarili ako. Hindi ko na naisip kung anong nararamdaman mo. Alam ko, mahal na mahal mo pa din si Janice. Kung gusto mo siyang balikan, hindi na kita pipigilan. Napangiti ako ng mapakla. Alam kong wala na akong babalikan pa. Hanggang dito na lang kami. Nagulat ako nang pumunta sa opisina ko si Mabel. Ang akala ko, umalis na siya at haya na kami ni Zion. Bakit nandito ka pa? You told me na hayaan mo na kami ni Zion. Nagbagong isip ko. Hindi ko i-give up ang anak ko. Unless napatigil siya at pinakatitigan ako. Unless what? Tanong ko. Alam mong kahit saan tayong korte pumunta, sa akin pa din mapupunta ang custody ng anak ko. Habang nasa akin ang anak ko, hindi ko hayang mapapalapit siya sa iyo. Gagawin ko lahat para hindi siya sumama sa iyo kapag nasa tamang edad na siya. Hindi ko maintindihan ano bang gusto niyang mangyari. Napakasama niya pati anak namin. Gagamitin niyang pambablackmail sa akin. She's so desperate para makuha niya ako.